Yun po yung mag-i-increase ng chances na lalabas agad yung panibagong mga dahon and shoots niya. So, ayan. So, natanggal. Ano po ang pinagkaiba ng tricolor at Prince of Orange? Also, the Red Imperial and the Prince Albert. Pila kaklase ang Philodendron Silver Sword. Hey guys, welcome back to another Planzilla video, and for today's vlog, we will be propagating our Philodendron Mayoy. So makikita natin, yan yung mayoy na meron kami and umaakit na siya sa wall. So medyo dumating na siya sa point na nasa pinakataas na siya, guys. So we really have to cut it kasi yung nasa taas hindi pa po humahawak dyan sa wall. So bigla-bigla na lang, nahuhulog. So sobrang kawawa, baka pag hindi namin namalayan, mabali siya. So, that's what we will be doing today. And while doing the propagation and repotting, I will be answering frequently asked questions that I receive on the comment sections. So, yung may mga tanong, baka masagot ko yung mga tanong nyo ngayon. So, isahan na lang tayo kasi usually nagre-reply ako sa comment section. Pero, this time, I will be doing that dito sa video na to. And if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe and tap the bell icon beside it so you'll be notified whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. So, ayan guys. Nasa lupa kasi siya nilagay. Ayan, nung time na dumating siya sa amin, wala talaga kaming mga pot. So, dyan namin siya tinanim. And isa siya sa mga pinakamabilis talagang tumubo na philodendron. So, ayan, umakyat na siya and nasa taas na yung pinakatop niya. So, yun yung aalisin namin kasi kanina habang humahangin and then umuulan po, sa inaakyatan niya, bigla siyang natanggal. So, akala ko mababali. So, we really had to go out and check it. Dahil hindi pa kumakapit yung mga roots na yan, we will be cutting it. So, mas madali siyang alisin kaysa dito sa mga roots na nasa baba. So, kapit na sila sa wall, guys. So, etong pinaka-top, yung puputulin natin. And medyo mataba po siya. Lalagyan na lang ng cinnamon powder and lalagyan ng cover yung cut niya para hindi siya mabasa sa ulan. So, ayan. So, natanggal. So, yung pinaka-top niya, lalagyan po ng cinnamon powder. So, guys, since hindi siya mabalik-balik, ayan, ikakat na lang natin pati yan. So, yung mga parts na hindi na talaga humahawak dyan sa fence, yan yung aalisin. Sobrang bilis po niyang tumubo. I even thought na hindi basta-bastang humahawak yung ganyan kapag nasa simento. So, hindi naman namin talaga na foresee na ganito yung mangyayari sa kanya. Kasi basta nilagay lang yan. Meron pang isa. Haba pa din yung maiiwan, guys. Okay, so ayan, natanggal na. And yun po yung stem niya. Meron pang, ayan, juice na lumabas. So, we will be putting some cinnamon powder. And then, ika-cover yan dyan. Yung humidity kapag kinover siya, yun po yung mag-i-increase ng chances na lalabas agad yung panibagong mga dahon and shoots niya. So, ayan. Thank you so much for the cuttings, Baby Mayoy. So, ayun guys, papahira na muna yung cut. So, lalagyan kasi ng cinnamon powder and then we will be covering it with a disposable glass, guys. Ilalagay natin dyan para pag umuulan, hindi siya nababasa lalo't bagong cut siya. So, I do believe na makaka-recover naman to kaagad kasi malaki na po si Mayoy. And parang kailan lang, gay lang po to sa akin. And ngayon, napaakit ko siya dyan. Yun yung ika-cover natin dyan sa cut niya. So, ayan. Medyo mahirap din kasi. So, aalisin lang naman yan. But ngayon, na bagong cut lang, kailangan talaga para hindi siya mabasa palagi. So, ayun guys. While he is doing that, hahanapin natin yung mga tanong. So, I will be flashing it in the screen as well. So, huwag kayong mag-alala kasi liliitan ko just in case meron na namang magsabi na masyado siyang malaki. So, the first question that I have here. So, it's in Bisaya from Bembol Baratas. So, it's in Bisaya. Ma'am, unsay pampatambok sa mga buwak, ma'am?
So guys, for us kasi, hindi kami usually gumagamit ng mga fertilizer na nabibili. Most of our plants na nandito nagre-rely lang sa potting mix na gamit namin. But if you wish to buy some, pwede kang gumamit ng Osmocote kasi marami siyang benefits na ninonurish yung roots ng plants mo, yung leaves, and as well as the stem, and also the overall growth. So malaki din yung tulong ng Osmocote guys kung gusto mong magpataba talaga or kung gusto mong patabain yung plant mo. Most of the fertilizer na ginagamit namin, mga organic lang talaga. Doon kami nasanay and that's where we are comfortable. Ginagamit namin ng cow manure and then toasted na acacia leaves guys. So far, so good. So, ayun. Let's move on to the second question from Anton J. Salvador. So, nagtatanong siya, ano po ang pinagkaiba ng tricolor at Prince of Orange? Also, the Red Imperial and the Prince Albert. So, usually guys, merong nagsasabi na pare-pareho lang and they look the same. Para sa akin, ano din sila magkamukha lang talaga. They are closely related. Pero yung Red Imperial guys, habang tumatanda siya, nakikita mo talaga yung itsura ng dahon na nag-e-evolve. Para sa akin, yung pagkakadescribe ko yung Red Imperial guys, pag nag-mature na, medyo strong yung features ng leaves niya compared dun sa Prince Albert. Kasi yung Prince Albert, medyo softer siya. So, yung parang mga lines sa leaves ng Red Imperial, mas klarong-klaro. And then, meron talaga siyang specific na shape sa leaf na malalaman mo talagang Red Imperial siya. Medyo, yung mga nakikita kong Red Imperial, matataba din yung stalk. I'll just show the image of the Red Imperial guys. Textured talaga yung leaves niya. For me lang And yung Prince of Orange guys, sa hybrid from Thailand, merong nagsasabi na iisa lang ang Philodendron tricolor at Philodendron Prince of Orange. But when we got our own Prince of Orange from Thailand, it is quite different. Mahaba and medyo pointed compared dun sa tricolor na medyo pa-round. I do not know if pag lumaki na sila, magiging magkatulad lang. Or maybe, hindi sila magkatulad ng itsura because hybrid yung isa. Usually kasi from Thailand, mga ganon. And some are even cultured. Meron ng slight difference in the way they look. But they are closely related, guys. So, it's really up to you. What would you like to believe? This question is from Jasper Ayan Hondonero. So, pila kaklase ang Philodendron Silver Sword? So, he is asking, ilang klase ba daw yung Philodendron Silver Sword? Kasi yung iba, heart-shaped na yung dahon, while yung iba, hindi pa. Okay guys, we have tried buying one na hindi pa talaga heart-shaped yung dahon kasi maliliit pa. Although there are people na nagsasabi na hindi talaga lumalaki yung mga juvenile na ganon. Talagang tatandang ganon lang na maliliit tapos nagva-vine. But nabili namin, maliit pa siya and hindi siya heart-shape. Umabot siya ng mga ilang months bago nag-form. So, pwede ko rin mapakita yung picture na gano'n na slowly nagtatransform siya. So, if ikaw na bumili ka ng maliit pa tapos hindi pa heart-shape and you're wondering why. Pag maliit pa po yung silver sword guys, hindi siya automatically heart yung shape. So, iba po yung shape niya. Merong mga philodendrons talaga na gano'n na nagtatransform yung itsura ng dahon habang nagmamature. So, it's really fine if you prefer to buy small ones kasi syempre, hindi po ganun ka-pricey yung maliliit and yung malalaki, alam naman natin na medyo mahal na. So, okay lang, hintay-hintay lang. Darating din yung desired shape na gusto mong makita in the future. Alagaan mo lang. Next is from Gracelyn Hamiro. Although, na-answer ko to sa comment. But for those of you na meron ding kaparehang tanong but then hindi pa nako-comment or you have the same question in mind, so i-answer ko na lang din dito para masagot yung mga tanong nyo. So, the question is about Herbilite na almost 1 year na and one leaf juvenile daw yung nabili niya last May 2020. Ngayon, hanggang ngayon, walang bagong sibol na dahon and hindi man lang tumutubo. So, okay daw po yung roots. Para kasi sa amin, yung mga ganon, meron na kaming mga na-try na ganong scenario na hindi tumutubo talaga and I'm really wondering bakit ganon. So, usually sa amin kapag nangyayari yan, this is based on experience, nililipat talaga namin, ina-uproot, nililipat ng pot and we also consider
yung pinaglalagyan sa kanya kasi yung iba hindi nila gusto kung saan sila nakalagay. Kaya wala ka talagang makikitang progress. And also, if your pot is too big dun sa pinaglalagyan mo. Kasi yung iba kasi sobrang excited. Alam na lumalaki yung bilite. So, sa malaking pot nilalagay. So, if you do that and then sobrang liit pa ng bilite mo, hindi talaga siya lalaki. It would be best na i-transfer siya sa mas maliit na pot and see if magkaka-progress na ba siya. Para sa akin, mas maganda kung ire-repat yon and then ililipat. So, ililipat ng pinaglalagyan kasi obviously, hindi niya gusto kung saan siya nakalagay. It's either hindi niya gusto yung potting mix or the place mismo kung saan siya nilalagay. Or that's usually the reason, guys, especially if okay naman talaga yung roots. Okay, let's move on to the next one. So, merong nagtatanong, what is the use of the coconut husk? For us, guys, personally, yung gamit ng coconut husk namin, nilalagay lang talaga siya sa bottom of the pot. Kasi nagde-drain po siya ng excess water once we water our plants. So, pag may water na pumapasok, especially mga tag-ulan, hindi po siya mananatili dun sa loob ng pot. Kasi nga, dun sa ilalim, merong coconut husk. Let's move on to the next one. Anong soil ang ginagamit sa pagtatanim? Okay, for our philodendrons, guys, as what I have mentioned, gumagamit po kami ng rice hulls para po hindi maging compact yung soil. So, pagiging okay yung aeration niya sa ilalim, makakahinga ng mabuti yung roots. So, bumibili kami ng M4. M4, guys, meron din siyang cow manure and meron siyang carbonized rice hulls. Hindi lang yung carbonized rice hulls kasi kapag madami siya, sobrang acidic na. So, yun yung usually na ginagamit namin. And then, for our organic fertilizer, naglalagay kami ng composted acacia leaves. Yung iba, meron pa talagang acacia leaves na hindi pa bubulok. So, we are still using it kasi it also helps when it comes to the aeration of our roots. So, let me wrap it up. Gumagamit kami ng rice hulls. And then, we have the M4. So, yung M4, guys, meron yung konting garden soil, konting carbonized rice hulls. Meron din siyang coco peat and cow manure. So, meron din kaming composted na acacia leaves and those na hindi pa nabubulok. So, yun yung usually na ginagamit namin for our philodendrons. So, merong nag-a-agree dito na yung mga galing ng Thailand, meron talagang ini-inject para maging colorful sila and mas maging attractive. That's why marami sa atin yung mga nadi-deceive. Just like yung mga kumakalat na issue about pink Congos. So, ayun, I do agree kasi meron talagang mga imported plants na habang tumatagal nagbabago ng itsura. Merong mga nag-a-agree dito sa comment section about that when I included that topic on our previous video. So, nag-agree sila kasi nagbabago talaga eh. That is so disappointing. So, ayun, let us move on to another question. This is from Ma'am Rowena Latorre. Ano kaya ang problema nung squammy na nabili ko? One leaf cutting till now, one leaf pa din. For me, same assessment dun sa ability. Would be best na i-transfer. So, i-repot and then i-transfer sa pinaglalagyan niya. Also, consider the size of the pot. So, ayun, yun lang talaga kasi yun yung ginagawa namin dito. Dun sa variegated alocasia namin. So, it's not a philodendron, but yun yung nangyayari before. So, tin-transfer lang. And then, doon namin nakita yung progress nung nilipat na and then pinalitan ng potting mix. And patience is the key. So, darating din tayo dyan. Dadami din yung dahon. From Ray Doraway, ma'am, ano yung ina-apply nyo sa dahon kaya glossy? Hindi po kami gumagamit. Merong mga nabibili na mga pang-shine ng leaves, pero hindi po kami gumagamit nun. If we clean the leaves of our house plants, we usually use lemon and water solution. Hindi kami gumagamit ng calamansi kasi acidic po yung calamansi compared sa lemon na alkaline siya. So, ayun, lemon po and water solution yung ginagamit namin. You may check out on our video. Meron na kaming video dyan na ginawa namin para makita nyo yung tamang ratio. Periodic po yung paglilinis ng plants namin and para isahan na lang. So, hindi yung tigi-tigi yung ginagawa namin. So, let's move on to the next one. Yung soil mix mo dun sa varieties ng aglonema. This is from Maria Elvera Vanilla Lopez. So, usually yung mga aglonemas na meron kami dito, for me mataba naman. Let me try to show you ha. Ito yung mga aglonemas na meron kami. And kitang-kita na marami siyang rice hulls. So, ayan, nilagay namin siya dito sa makeshift na rack kasi para hindi siya abot ng mga manok.
Kasi yung mga manok talaga, tinutok ka yung mga ganyan, yung mga rice hulls. So, yung ginagamit namin dito, yung M4 lang. So, nasabi ko naman kung ano yung M4 na nabili namin. So, if you don't have it, pwede kang mag-mix ng konting garden soil, cow manure, and then rice hulls. So, pwede mong gamitin yon. And if you have coco peat, so, wag lang damihan kasi mas grabe mag-hold ng moisture yung coco peat kesa sa rice hulls. So, yung ending, baka mag-rot din siya kapag sobrang dami ng peat na nilagay mo. Kasi hindi basta-bastang natutuyo yung mga coco peat, guys. Nag-hold talaga sila ng moisture. So, ayun, yun lang yung usually na ginagamit namin na lang importante, hindi siya palaging nababasa para hindi siya pumapayat. Kasi, been there, done that. So, nilagay ko sila somewhere na nauulanan. Kaya pumapayat talaga. Unti-unting nagra-rot yung mga dahon or unti-unting naglalagas yung mga dahon kasi ayaw po nila ng sobrang basa. Medyo watery na po yung stem ng mga aglaonemas, guys. So, they tend to hold more water. So, kapag nasobrahan sila ng tubig, talagang magra-rot sila or ma-overwatered sila. So, ayun. That's something that we should consider and we should avoid when it comes to our aglaonemas. For those of you na nanonood ng Calathea video namin, thank you so much for the correction of the ID. So, it has been corrected, guys. I already pinned that in the comment section. It's Vanden Heki and not Medallion. Thank you so much. I do appreciate the corrections. Next question, problema ko sa akong Red Congo. This is from Lisa Sermon. Problem ko sa akong Red Congo kay nay nagdatdat nga dahon, unya nagayellow ang dahon. Bagay nga dili pa jud unta magyellow kay bata pa ang dahon. Virus kaya or mali yung pagtanim? So guys, this is such a timely question kasi nangyari to sa plant namin. So if you have the same question in mind pero hindi pa natanong and if you are experiencing the same problem, so I'd like you to know na nangyari din to sa amin. So, unti-unti naming napapansin na merong nagdadot-dot dun sa dahon. So, we tried checking out what's happening dun sa ilalim. So, in-uproot talaga and we saw something. Merong root rot sa ilalim. So, parang merong kumakain dun sa mga roots niya. So, what we did, we had to repot it. Tinanggal namin yung rotten part. So, nilagyan ng madaming cinnamon powder. And then, we repotted it. So, yun lang yung ginawa namin para ma-solve yung problem na yun. Kasi pag hindi naagapan, unti-unting mauubos po yung dahon and then it will eventually die, sadly. Papunta doon yung mangyayari. So, yun lang naman yung ginawa namin and yun yung usually reason kung bakit nangyayari yun. So, if you are experiencing the same problem, might as well check the roots of your plants or what's underneath the soil so you'll be able to see what's wrong. So, yun lang. From time to time, check your plants. Next question from King Totten. Charot. King Totten. King Tuten. Paano ba sasabihin to? Basta yon. Thoughts on using composted chicken manure. So, chicken manure, yung mga composted, hindi pa po kami nakakagamit nun. But, since we are fans of organic fertilizer, so yon, okay na okay siya and it would be best na patuyuin muna. So, ibilad muna sa araw. Maganda kasi yung hindi basa yung gagamitin. Yung tuyo, guys, healthy siya for the plants kasi di siya pamamahaya ng mga fungi. Siya katulad talaga ng cow manure. So, if you are planning to do that, then you may try doing that. Although, hindi namin na-try, but organic fertilizers also work, guys. So, ayan, tipid na. If you have your own manukan, marami kang mga manok, so, gawin mo yan. So, let's move on to the next question. Halang ka later. So, halang is waving. From Sans Beret. So, hello po. Ano po yung fiber na pinangbabalot nung top cut? I believe na answer ko na din siya sa comment section. But, if pareho kayo ng question, guys, so yung ginagamit po namin is yung fiber ng Millinonii. I believe it's the Cataphyll, guys. Siya yung parang bumabalot dun sa dahon na papalabas. So, pag nakalabas na yung dahon and then lumaki na, unti-unti siyang namamatay. So, pag namamatay siya, parang itsura siya ng mga coconut fiber but it is softer. So, we prefer to use it in wrapping or newly cut philodendron kasi mas mas soft compared sa coconut fiber. So, yun yung ginagamit namin. Pero hindi ko sinasabi na if you don't have it at home,
then go buy it. So, it's a personal choice to do it, guys. Pwede mo ding gamitin yung coconut fiber. So, it's really up to you lang naman. Huwag naman pilitin pag wala. So, ayun. It's not really a must. It's just a choice. So, next question from Sans Beret. Saan po nakakabili nito? May iba pong alternative. I don't think merong nagbibenta nun. Wala po akong nakikitang nagbibenta ng ganon. Ng Millinoniae fiber. Sa amin kasi malaki na po yung Miliona namin or yung Philodendron Millinoniae. So, kumukuha kami ng mga dried cataphyls and yun yung ginagamit namin, which looks like a fiber pag tuyo na. So, ayun, yun yung ginagamit namin. So, you don't really have to buy it. Punta ka dito, ma'am. Pumunta ka daw dito, bibigyan ka niya. Okay, let's move on to the next one. From Mr. Bill Christopher Sabordo. Hello, sir. So, sabi niya, it's about the Birkin that we had, guys. If you haven't watched that video, so, pwede ako maglagay ng link nun. So, mas dako pa akong Birkin na ang problema. Curly iyang new leaves. What happened? So, usually kapag curly yung new leaves, baka nalagay siya somewhere na mainit. Parang naiinitan siya. It would be best na i-transfer lang siya ng pinaglalagyan. Kasi kapag nagre-react kasi siya kapag naiinitan. So, yung iba kasi kino-consider nila na okay lang ang 8 to 10 a.m. But depende yon sa kung saan lugar ka nandun eh. Sa amin dito, okay pa siguro yung 8 to 9. Pero yung 9 to 10, sobrang init na po nun. So, baka isa din yun sa reason kung bakit nag-curl yung leaves ng Birkins. So, binabalot nila yung sarili nila para kasi nagre-react sila sa init. And kapag nasobrahan, nasusunog po yung dahon. So, it would be best na i-transfer siya habang wala pang dahong nasusunog. Yun, mainit na talaga yung 9 to 10 a.m. dito, nagre-react na yung ibang plants kapag natatamaan. Especially philodendrons who do not like too much heat. Ayaw nila ng direct sunlight. So, next is from Michael Angelo Tagalog. Ano po ba dapat na gamitin ng lupa sa mga calatheas? Sa calatheas namin, guys, we are just using the usual potting mix that we use for our other plants. So, kung ano yung ginagamit namin dito sa philodendrons, yun din yung ginagamit namin sa calathea. Ayun, kinukuha niya yung calathea. So, hindi naman sila ganun ka-picky when it comes to the potting mix that we use. Ano lang sila, masyado po silang sensitive when it comes to the salt buildup. Kapag medyo salty yung water na wino-water sa kanila or merong chlorine. So, ito yung Van den Hecke. Is that right? Tama na ba? Ito siya, yung previously na kinalbo na nag-recover. And, yung isa na nakukomenta na hindi nakikita yung pagkalbo kasi nga, merong mga fina-flush na comments. So, ito siya ngayon. Meron na siyang bagong leaf. And, compared to how the leaves look like before, mataba na po yung leaf niya. And, meron ng isa na papalabas. So, if you are experiencing the same problem that we had for our calatheas before, we highly suggest na gawin mo din yung ginawa namin. So, if you haven't watched that video, I'll put the link and then, ayun, meron kaming video about our care tips for calatheas. So, ayun, eto na siya guys, unti-unti na siyang nagba-bounce back and regaining its beautiful shape. Pero ito, nag-lash na talaga. So, ayun. Let's move on to another question. Marie J. Hill. Paano po kung walang bunot? Okay lang ba na purong potting mix yung binibili? Although I have answered this on the comments, kasi talagang as much as I can, ina-answer ko po yung mga nagko-comment, especially yung may maraming tinatanong. So, sumasagot po ako sa comment section. Pero tong tanong niya, baka din merong iba na interested to know. Just in case wala po kayong coconut husk, so that is bunot. Okay lang naman if you use pure potting mix, but I do suggest that you check your plants from time to time. Kasi in the long run, nasa bottom nito, talagang nagko-compact and hindi na siya ganun kabilis mag-drain compared to those times na bagong tanim lang sila. So, mas mabuti na i-check kasi kapag hindi na siya nagde-drain, may possibility na mag-rot yung roots niya. So, yun yung pinakamagandang gawin kapag wala kayong ginamit na coconut husk na pang-drain. Even kapag merong coconut husk, habang tumatagal, nabubulok din. Kaya nagre-repot din kami. So, ayun. Talagang chine-check from time to time, hindi pinapabayaan na dumating pa yung time na merong roots ng plants na ma-damage.
So, eto, na-try nyo na ba? From Ians Vergara. Hello, Sir Ians Vergara. Na-try nyo na po bang magpatubo ng phyllos through cuttings lang without leaf and roots? Yes po, we have tried that. Yung mga anak po ng William namin before. So, nakapag-try na po kami nun. Laki na po sila ngayon, pero hindi ko napakita. Hindi ko napakita kasi pinamigay namin. Pero ito, this is a perfect example. So, wala po siyang kahit isang dahon nung tinanim namin. Pero, eto siya ngayon, madami na siyang dahon. And eto yung mama niya. Ito yung mama niya. Wala talagang dahon pero may lumalabas. Actually, nung time na tinanim namin sila, 3 pa sila in one pot. 3 magkakapatid. Yung isa na ibigay namin, ito, para talaga to kay mama. Tapos, hindi pa niya kinukuha. Dito pa niya pinatira dito. Hindi pa kinukuha hanggang ngayon. And this is our own share. So, medyo madumi yung dahon nila kasi umulan po kanina and lately parang palaging umuulan-ulan ng pakunti-unti. Kaya madumi po yung dahon niya kasi nakalagay lang siya sa baba. So eto guys, these are products of those cuttings na wala man lang konting dahon and isa nga lang yung root, tama? So isa nga lang yung root nito before. And also our William, wala po siyang dahon kahit konti kasi nung time na nagpo-propagate kami ng mga ganito, hindi pa namin figure out na mas mabilis pala tumubo yung merong dahon. Pero, it doesn't mean na hindi tumutubo yung walang dahon. So, yung pinag-uusapan lang nito is yung time frame ng pag-bounce back at ng pagtubo. So, mas mabilis yung may dahon, pero tumutubo pa din kahit walang dahon. I'll be able to show you those Williams na malalaki na ngayon, na nasa kapatid ko, nasa cousin ko din. Ayun, malaki na sila. So, yun yung mga anak ng William na nandito sa amin na wala talagang kahit konting dahon. And, meron din kaming video niyan. I think yun yung second video na meron kami. So, which is about propagating our Philodendron narrow tiger tooth. So, let's move on to another question. From Miss Imelda Buban, ano ang name ng Calathea na kinalbo nyo? So, yung Calathea na kinalbo namin, Calathea pictorata argentea or also known as the silver variegated Calathea. Meron din pong nag-comment na hindi siya silver variegated Calathea, but when you search Google, silver variegated Calathea and Calathea pictorata argentea is just one Calathea. So, we are now down to our last 2 questions. It's about the potting mix and what it's made of. So, parang katulad lang to nung naunang question. M4 stands for the 4 kinds of medium in one potting mix. So, meron siyang konting garden soil, carbonized rice hulls, meron din siyang cow manure and cocoa peat. We also use composted acacia and dried acacia leaves. So, that's what we have. And also, yung aged rice hull. So, yun yung meron kami. We are now down to our last question. Ito siya. Pila ka months mag-mature? This is from Spank Menino. So, pila ka months mag-mature ang plant. I believe this is for our variegated alocasia. Ito, question niya to about our variegated alocasia. Based on experience, kapag hindi siya dumaan sa stage na kung saan parang naghihingalo, parang 4 months, kahit 4 months lang, nagmamature na yung leaves and lumalaki na. But since yung experience namin sa variegated alocasia, it almost died because it didn't like where we placed it. So, ayun, umabot kami ng 6 months bago siya lumaki and you can totally appreciate its beauty. Na-answer ko na yung mga questions na na-screenshot ko from the comment section and natapos na din siyang magtanim ng na-propagate namin na Philodendron Mayoy. Guys, help us pray na maging okay na yung namin, nagpapa-install kasi kami ng internet from PLDT and until now, ilang months na hindi pa din siya okay, still pending pa yung application namin. Please help us pray na maging okay kasi once okay na, parang every night tayo magla-live and help is always free. Siguraduhin yung nakasubscribe kayo kasi as much as we can, we will be answering your questions and we will be helping you when it comes to your plants based on the experience that we've been through when it comes to our journey as Plantzilla and as plant parents. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Plantzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button, tap the bell icon beside it so you'll be notified whenever we upload a new video. Thank you so much for watching. Let's get right into the montage.